Isang hapon nga sinadya ni Charis ang bahay ni Nanay Uring. Sinadya rin niyang hindi pa tapos ang office hours, 3:00 pa lang, upang makatiyak na nasa opisina pa rin si Heidi, upang masigurong ang matandang babae lang ang daratnan niya sa bahay. May iba pa kasi siyang plano bukod sa paghingi ng interpretasyon sa panaginip. Sabi sa kanya ni Vita, nakakapanggayuma rin daw si Nanay Uring, nakakapagpabalik daw ng isang nagtaksil na asawa o nobyo. Kung kaya yung gawin na matanda, sa palagay niya, ay kaya rin itong palayuin sa isang babaeng makulit na manliligaw halimbawa. Nakukulitan na kasi siya kay Rafael. Ayaw siya nitong tigilan. Kagabi lang, gaya ng iba pang mga gabing nagdaan, naging bisita na naman niya to. Hindi naman niya mabastos dahil nangangamba rin siyang baka pag-isipan siya nito ng masama. Bagamat gusto niyang iwasan, ibig niyang daanin sa diplomasya ang lahat. Pero hindi rin niya itinatangging naging malaking tulong sa kanya ang pagiging makulit ni Rafael. Ginawa nito ng malaking drug house si Ronald na patuloy sa mabilis sa paglaki. At ginawa din nito ang pagtatalian na kung saan nakakagala pa rin si Ronald na parang malaya. Gumawa si Rafael ng tila mahabang sampayan, isang mahabang steel cable na ikinabit nito na nagpa-horizontal sa dalawang bakod at dahon. Ikinawing ang tradena ng aso. May tila malaking singsing sa dulo at malayo yung dumadaos-os sa steel cable sa bawat paggalaw nito. Magkaganon man, ibig pa rin niyang matigil ang pagdalaw-dalaw nito sa kanya. Walang mangyayari, walang patutunguhan. Kahit inaamin niya sa sarili niya ang pagtingin niya sa binata, ayaw niya magkaroon ng relasyon dito. Masasaktan lang siya. Iiwanan din siya nito once na natuklasan nito ang kanyang kapintasan. What would a man do to a freak woman like her? Paano liligay ang isang lalaki sa isang babaeng iisang ipinagmamalaking yaman ng dibdib? At ngayon nga, habang patungo sa bahay ni Nanay Uring, pinaplano niyang humingi dito ng tulong kung paano may babaling sa ibang damdamin ni Rafael, kung paano ma-full out of love to sa kanya. Iyon ang unang pagkakataon na pupunta siya sa bahay ng manghuhulang si Nanay Uring. Sinabi sa kanya ni Vita kung paano niya makikita ang bahay. Nagdidilig ng mga alagang halaman si Nanay Uring pagdating ni Charis. Hawak ang water house. Napatingin ang matanda sa kalsada nang ihinto ng dalaga ang kotse at bumaba. Good afternoon ho, Nanay Uring. Bati niya. Natatandaan niyo po ba ako? Ilang sandaling pinagmasdan siya nito. Aba, oo naman. Halika, tuloy ka, attorney. Sinarahan ni Nanay Uring ang water faucet at basta na lang inihagis ang hose sa dumuhan nang mamatay ang daloy ng tubig. Sinalubong nito si Charis. Pinatuloy siya na matanda. Isang tipikal na bahay ang manghuhula. Sa isang mesitang nasa sulok, makikita ang bolang kristal ni Nanay Uring. Ilang deck ng baraha ang nasa paanan niyon. Sa dingding, may mga clipping sa ginupit mula sa dyaryo at sa mga magazine na nilagay sa kwarto. Larawan ni Nanay Uring katabing ilang mga artista at starlet na noon ay naging parokyano nito sa panghuhula. Monday iniisip siguro na madadagdagan yon sa credibility nitong unti-unting pinipingasan ng nagiging modernong panahon. Pinaupo si Charis. Matagal na kitang hinihintay, alam mo ba? Bungad nito sa kanya. Kinuha na agad nito ang isang deck ng tarot cards. Nag-aalala kasi ako sa nakita ko sa palad mo nang minsan puntahan ko sa opisina niyong anak ko. Nakaka-interpret din kayo ng mga panaginip, Nanay Uring? Totoo ho ba? Tanong niya. Hindi ko kayang basahin ang hinaharap sa pamamagitan ng panaginip na inilalapit sa akin. Buong pakumbabang wika nito. Ang Diyos lamang ang may kapangyarihang makitang hinaharap, attorney. At ako, sa munting kakayahan ko, paggabay lamang at pagpapayong maaari kong gawin. Madalas ho kasi akong nananaginip. Nakikinig ako. Wika nito habang matamang nakatitig sa magandang mukha ni Charis. At dinetaye rito ng dalaga ang kanyang panaginip. Napatango-tango si Nanay Uring habang nakikinig. Ano ang ibig sabihin noon, Nanay Uring? Matapos ang tila malalim na pag-iisip ay sinabi nito. May isang lalaking gustong-gusto kang maangkin. Mahal na mahal ka.
pero itinataboy siya palayo sa malamig mong pakikitungo. Pabalik-balik ang panaginip dahil sa totoo lang at isa sana'y wag mong itatanggi. Parang hindi mo rin gustong pinapakita mong malamig na pakikitungo sa lalaking to. Gusto mong ibahin ang takbo ng mga pangyayari sa iyong panaginip, pero laging doon at doon din natatapos. Anong dapat kong gawin? Dapat mong gawin para ano? Para hindi na ako managinip ng ganon. Hanggat hindi mo hinahayaang makalaya kung anong nariyan sa loob ng damdamin mo, kung anong tibok ng puso mo, hindi yan mawawala. Lagi at laging babalik. Nawala ng imik si Charisse. Matanong nga kita, may nanliligaw ba sa'yo na iniiwasan mo? Wala ho. Ano ho kasi? Kuwan, may nanliligaw nga sa akin. Ang problema, hindi ko naman siya gusto. Paano ko siya hindi iiwasan? Pinagmasdan ni Nanay Uring na mabuti ang mukha ng dalaga. Parang may ibig tong arukin sa anyo niya. Isa pa ho, yun sa ipinarito ko. Dagdag ni Charisse. May alam ho ba kayong paraan para mapatigil ko makulit na manliligaw kong yun? Bakit natin patitigilin? Kasi nga ho, hindi ko naman siya gusto. Muling pinagmasdan siya nito na mabuti. Alin ba ang totoo? Hindi mo gustong lalaking yan? O meron ka lang kinatatakutan? Napaawang ang mga labi ni Charisse. Bakit parang nasasalamin nga nito ang kanyang nakaraan? Bakit parang alam nitong kanyang nararamdaman? Babayad ho ako kahit magkano, Nanay Uring. Tulungan niyo lang ako. Sabi niyang mas lumutang urgency sa tinig. Bigyan niyo ako ng charm. No, not charm. What I mean is, kahit anong concoction o potion na makakapagpa-fall out of love sa isang makulit na manliligaw. Nag-isip si Nanay Uring. Pwede ko bang malaman ang pangalan ng lalaking gusto mong palayuin ko sa'yo? Tanong nitong pagkuwan. Pwede ho bang hindi ko nilang sabihin kung sino? Hindi ito naging mapilit. Kung ayaw mong sabihin, hindi kita pipilitin. Pero isang tanong lang, at totoong sagot lang ang gusto kong marinig. Wala ka bang pagtingin sa lalaking to? Naantala ang sagot ni Charisse. Wala ho. Malungkot na tumayo si Nanay Uring pagkatapos pagmasdan uling mabuti ang reaksyon ng dalaga. Diyan ka muna, ang sabi. Hintayin mo ako rito. Gagawin ko ang potion na sinasabi mo. Sandali lang ako. Isang karapon ng sinlaki ng Ladies' Choice Bottle ang isang sandwich spread. Nangungutim ang pulbos, parang pinaghahalong gatas at kape, na hinaluan daw ng pinulbos sa mga ugat-ugat. Yon ang ginawang potion ni Nanay Uring. Mahigpit ang bili na wag niyang titikman o aamoyin dahil mawawala raw ang bisa. Baka imbis na ma-fall of love sa kanya ang lalaki, ay baka siya pa ang lumabas na habol-habol. Lalagyan daw niya ng katiting ang bawat tasa ng kape nang ipapainom niya sa manliligaw na gusto ma-fall of love sa kanya. Konting-konti lang daw, dahil baka raw malason to pag napasobra. At para daw huwag makahalata ang lalaki sa hate potion na inahalo niya sa kape nito, pakitaan daw niya to ng kabaitan. At di raw magtatagal, pag tumalab na ang hate potion, ito na ang kusang lalayo at bigla na lang hindi magpapakita sa kanya. Habang nagmamaneho pa uwi, resolbado ni Charisse ang bagong strategy. Magiging extra nice siya kay Rafael oras na dumalo ulito sa kanya. Lagi niyang dudulutan ng kape. Ilang linggo lang naman sigurong pinagtitiis niya. Bago naman siguro maubos ang isang garapong potion ay unti-unti na makakaramdam si Rafael ng panlalamig sa kanya. Sa ganoong paraan, makakaiwas din siya masaktan. Masakit din ang kanyang gagawin na pambabaliwala sa binata. Pero at least, sandaling kirot lang ang daranasin niya. Mababaw lang. Hindi gaya na mararamdaman niya halimbawang tinanggap ang pag-ibig nito. At pagkatapos ay siyang iwan, pagkaraan matuklasang siya pala isang abnormal. Sandali lang ha, maiwan mo na kita sandali. Nakangiting sabi ni Charisse kay Rafael. Naka-shorts ang dalaga, naka-t-shirt na pang itaas, pero kahit sa ganoong pambahay,
Mukhang kaakit-akit to sa paningin ng binatang arkitekto. Ipagtitimpla lang kita ng kape. Lihim na nagdiwang ang puso ni Rafael. Tumatalab na nga yatang ritual ng kanyang ginagawa. Naisip niya, noong isang linggo pa niyang napansin na hindi na aloof sa kanya si Rafael. Mabait na to sa kanya, lagi pa siyang ipinagtitimpla ng kape basta dumalaw siya. Sa isip ay lalong hinahangin ni Rafael ang manghuhulang si Nanay Uring. Kapag nagkataon, mapepremyuhan niya ang matanda. Salamat, sabi niya. Hindi nagtagal si Charisse sa kusina, dala nito ang cup and saucer na dinulot nito kay Rafael. Agad tinikman ng binata ang kape para naman maipakita niyang na-appreciate niya ang pagpapagod nito. Ang sarap, sabi niya. Kuha ko na bang timplang gusto mo? Nakangiting tanong nito. Oo, konti lang asukal at may konting cream. Ganyan ang timpla din ang gusto ko, sabi ng dalaga. Bakit ako lang ginawa mo ng coffee? Wala ka? Tanong niya. Hindi ako nagko-coffee pag gabi na, nahihirapan ako matulog. Katwiran ng dalaga. Pero yung iba, nagtataka ko no? Matutulog na nga't lahat, magkakape pa. Oo nga eh, ganun ang papanong nabubuhay pa. Kwento ni Rafael. Naman ako sigurong hilig niya sa kape. Kung saan-saan lang nadako ang kanilang pag-uusap, tungkol sa maliit na bagay lang ang buhay. Pero parang natunugan ni Rafael na sa ganoon at easy Charisse, kaya hindi na muna siya didiga. Naisip na baka nga may pinagdaan ng kabigoan ng dalaga, at saglit na nagsasara raw ng pintuan ng puso kapag nasaktan. Depende sa mekanismo. Uunti-untiin na lamang niya si Charisse. Kumbagay, kukunin mo na niyang tiwala. Kung sa bagay, ay may nakikita na siyang positibong reaksyon. Magiliw na to sa kanya at parang palagay na ang loob. Pasasaan ba't doon din patungo? Maiba ako. Pagbabago ni Rafael sa kanilang topic. Wala ka bang hilig sa picnic-picnic? Meron din, sagot ng dalaga. Bakit? Minsan isang weekend, baka pwede ka, mag-picnic tayo sa Buena Vista Falls? Pag-iimbita ng binata. Magandang view ron, magugustuhan mo. Nakarating ka na ba sa Pangsanhan Falls? Mas maganda pa ron. Ewan ko anong iniisip ni Charisse. Basta lang to nakatingin sa mukha na manliligaw. Hindi ito nagsalita. Ayaw mo? Paborito mo sigurong pagdalhan sa mga syota mong lugar na yon. Pakantsaw na sagot nito. Naku, hindi ah. Saka sa totoo lang, nakadalawa lang ako na nagiging girlfriend na taga rito sa province namin. Most are from San Bernardo, especially nung nag-aaral pa ako ng SBU. Bakit ka nga pala nahinto sa paglalaro ng basketball? Naaalangang itanong ng dalaga. Kasi nga raw dati kang varsity player. Sa tangkad mong yan, dapat inasa professional league ka. Napabuntong hininga si Rafael sa malungkot na alaala ng kabiguan niyang makapasok sa professional na liga ng basketball. Gaya ng ibang kasamahan ko, na-injured din ako. Kaya pinagbuti ko na lang ang full na pinaprovide ng matapos ko. Eh ikaw sa UP. No. Kaklase ko nga si Vita, di ba? Alam mong isang inayawan ko sa UP? Yung tradisyon doon ng isang frat na tumatakbong hubot-hubad. Sabi nito, natawa si Rafael. Member ako ng provincial chapter ng frat na yon. Pag-amin niya. At wala akong nakikita masama sa ginagawa ng brad ko sa UP. Really? Pabor ka ron? Yeah. Natawa si Charisse. Exhibitionist ka pala. Alam mo, at huwag ka naman sana ma-offend. Hindi ko gustong ginagawa niya lang yon. Not that I'm manang or so old-fashioned. Marami sa mga cause-oriented groups ang kumukondena sa mga promo magazines na naghahatlala ng mga bastos na kwento at ng mga hubad na larawan. Pero larawan na ang mga yon, yung ginagawa ng mga kabrad mo sa UP, lantarang hubaran, at itinatelevise pa ha? Ano yun, hindi bastos? May double meaning ba ang kabastusan? Pag taga-UP bang gumawa, ang bastos ay marangal pa rin?
na hindi pinick up ni Rafael. Obviously, ay ayaw niya makipagtalo kay Charisse. Ayaw niya mabadshot sa dalaga. Ang sabi na lang niya, "Huwag mo akong tingnan ng ganyan, hindi ako tumakbo na hubot-hubad doon." Pero makabrad mo sa front ang gumagawa ng kabastosang yon. Well, ayokong pagtalunan natin yan. Kani-kanyang belief yan. Adventure sila. Parang ako rin, sinusubukan ko rin ng lahat. Kahit nga sa paniligaw, sinubukan kong bumaling sa isang nakakatawang ritual, mapaibig ka lang. Tugtong niya sa isip. Pero nalalayo tayo. Ano masasabi mo sa imbitasyon ko? Hindi ako sasama sa Euro na mag-isa? Pahayag nito. Walang problema. Yayain natin sina Sid at Vita. Isama na rin natin pati sina Mario at Ingrid. Nandilat ang mga mata ni Charisse. Mario at Ingrid? Yeah, may nakakagulat ba? Sila na? Oo, mag-iisang buwan na rin sila mag-on. Natawa ang dalaga. Tingnan mo nga naman, noon, ang akala ko'y sa'yo pa may gusto. Hindi naman siyang gusto ko, iba. Hindi ito umimik. Tuwing mapupunta sa ganoong punto ang kanilang pag-uusap, natitigilan ito. Halatang paiwas, halatang defensive. Wala ako sa mood na mag-picnic, Rafael. Sabi nito maya-maya. Mas type kong dito lang ako pumirmi sa bahay. Final na ba yung answer mo? Nakangiting tanong niya. Yes, final answer. Natawa ito. Kung ganon, dito na lang ulit tayo magkwentuhan? May libreng coffee pa ba ako sa susunod? Sure, walang problema. Coffee lang naman pala eh.